Magandang araw sa'yo. Meron tayong isang sulatin ngayon, ang pamagat Pag-ibig sa gitna ng hapis. At sa totoo lang, napakabigat ng mga ideya dito. Ang misyon natin, himahin natin itong isang theological na balangkas tungkol sa ugnayan ng Diyos Ama at ng Anak. Bakit nga ba may universe? At ano ba talagang ibig sabihin nung sakripisyo sa krus? Pero bago tayo magsimula, ito talaga yung tanong na bumababag sa akin habang binabasa ko to. Bakit ayon sa pananaw na to, kailangan pang dumaan sa matinding sakit at pagdurusa ang isang anak para lang maipakita ang pag-ibig ng isang ama? Parang ang labo, di ba? Yan mismo, yan yung tanong na susubukan nating sagutin. Kasi ayon sa tekstong ito, ang sagot ay hindi lang simpleng kasi nagkasala ang tao. Mas malalim pa dyan. Ang sinasabi rito, yung sakit na iyon, hindi siya aksidente o reaksyon lang. Ito raw ay isang plano. Binuo bago pa man magkaroon ng konsepto ng bago. Okay. Let's unpack this. Magsimula tayo sa pundasyon. Ayon sa dokumento, ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng katotohanan. Para sa ama, ang anak ang lahat. Oo. At para sa anak, ang ama naman ang lahat. Parang ang simple pakinggan, pero dito raw nakasalalay ang lahat eh. Diyan lahat umiikot. Binanggit pa nga yung Juan 3:35. Mahal ng ama ang anak at ipinagkaloob sa kanya ang lahat ng bagay. Walang bawas. All in. At ang ganda ng pagkakakonekta nito sa mismong paglikha. Hindi lang sila basta nag-usap na, uy, gawa tayo ng mundo. Ang sinasabi ng teksto, ang unang persona, ang ama, at ikalawang persona, ang anak, magkasama silang lumikha. Okay. At hindi lang yon. Ang lahat daw ng bagay na nilikha ay umiiral sa loob ng ikalawang persona. Teka, paanong sa loob? So, isipin mo ang buong universe nasa loob niya. Wow. Kaya naman may lohika kung bakit bagamat ang ama ang may-ari ng lahat, technically, pag-aari din ito ng anak kasi nasa kanya. Sandali, dito ako medyo naguguluhan. Kung sa kanya na pala ang lahat, in the first place, bakit may konsepto pa ng pagmamanadam? Parang binigyan mo ng titulo ng lupa yung may-ari na ng lupa. Anong point nun? Parang paulit-ulit lang. Magandang tanong yan at dito pumapasok yung isa sa mga pinakamahalagang konsepto sa teolohiya na tinatalakay rito. Yung kenosis o yung tinatawag na self-emptying. Self-emptying? Oo. Ayon sa teksto, ito ay isang kusang loob na desisyon ng anak. Pinili niyang tanggalan ang kanyang sarili, hindi ng pagka-Diyos kundi ng mga pribilehyo nito. At maging isang nilalang. Pumasok siya sa realidad na siya mismo ang lumikha. Okay, linawin ko lang. So, parang isang bilyonaryong CEO na nagdesisyong magtrabaho bilang ordinaryong empleyado? Oo, sa sarili niyang kumpanya. Kailangan pa rin niyang dumaan sa interview, mag-log in, sumanod sa HR, kahit pag-aari niya yung buong building. Ganun ba yung pagmamana? Isang formalidad para ipakita sa lahat na sumusunod siya sa sarili niyang sistema? Eksakto. Napakagandang analogy niyan. Hindi ito pagmamana dahil may kulang sa kanya. Ito ay isang formal na pagtanggap at pagpapakita dahil pumasok siya sa ating spatio-temporal reality. Sa espasyo at panahon. Oo, kailangan niyang dumaan sa proseso ng pagmana nito mula sa Ama. At dito raw na kumpleto ang paglikha dahil ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ang buong universe parang isang kaharian na inihanda para sa koronasyon ng prinsipe na nagpasyang mamuhay muna bilang karaniwang tao. Okay, so naging nilalang siya. Pero ito yung parte na, ay ang hirap isipin eh. Paano nangyari na nilalang siya na nakatira sa loob ng oras, pero at the same time, Diyos pa rin siya na nasa labas ng oras? Paano ka pwedeng maging player sa loob ng laro at game developer sa labas ng laro ng sabay? Dito na natin kailangan tanggapin yung limitasyon ng ating isip. Maganda yung analogy mo. Isipin mo yung game developer. Sige. Sa labas ng laro, siya ang may control sa lahat. Sa code, sa physics ng laro. Pero paano kung magpa siya sa gumawa ng avatar at pumasok sa sarili niyang laro? Okay. Sa loob ng laro, kailangan niyang sumunod sa rules. May health bar siya, may inventory limit, hindi niya pwedeng liparin lahat. Gets? Pero
Hindi nito binabago ang katotohanan na sa labas ng screen, siya pa rin ang developer. Siya pa rin may hawak ng master code. Ganyan daw, sa isang napakalimitadong paraan ang nangyari. Ang ikalawang persona umiiral ng sabay sa dalawang estado. Grabe. So yung mga batas ng kalikasan, yung gravity, yung pagtakbo ng oras, yun yung game rules na kusa niyang sinunod. Oo, Kahit na siya ang nagsulat ng mga rule na yon. at tayo, bilang mga characters lang din sa laro, hindi natin kayang lubos na maunawaan kung ano ang nasa labas ng game natin. Tama. At yan ang susi sa lahat. Malinaw na sinasabi sa sulatin na tayo ay preso ng espasyo at panahon, kahit ang isip natin hindi makalabas dyan. Totoo. Subukan mong isipin yung konsepto ng kawalang hanggan. Ang nangyayari, iniisip mo yung isang napakahabang linya ng oras na tuloy-tuloy lang. Oo. Pero yung mismong pag-iisip mo niyan, nangyayari sa loob ng mga segundo at minuto. Tumatakbo pa rin ang orasan sa isip mo. Sinusubukan mong sukatin ang isang bagay na walang hangganan gamit ang isang ruler na may hangganan. Imposible. Ibig sabihin, ang espasyo at panahon ay hindi ang ultimong realidad. Mga nilikha lang din sila, parte ng game. At ang Diyos bilang malilikha ay nasa labas niyan. Nasa labas. Kaya yung kaalaman natin tungkol sa Kanya, laging magiging parang pagtingin sa anino. Hindi natin makikita yung buong larawan. At dahil dyan, ang mga konseptong tulad ng pagiging Diyos at tao ng sabay ay kailangang tanggapin bilang isang misteryo, hindi bilang isang math problem na kailangan nating isolve. Tama. Nakikilala lang natin siya sa paraan na pinili niyang ipakilala ang sarili niya sa loob ng ating limitadong mundo. Okay, gets ko na ang setup. Ang anak na may-ari ng lahat, pumasok sa sarili niyang creation. Pero hindi pa rin ito sinasagot yung tanong natin sa simula. Bakit kailangan ng sakit? Bakit kailangan ng krus? Kung ang layunin ay ang pormal na mamanahan ng lahat, hindi ba pwedeng magkaroon na ng isang malaking koronasyon? O parada? Bakit kailangan dumanak ang dugo? Dito na natin ikokonekta ang lahat. Ayon sa teksto, ang krus ang sentro ng buong planong ito. At hindi lang ito basta simbolo ng pagdudurusa. Una sa lahat, ito raw ay isang katibayan. Isang public display ng ebidensya. Ebidensya. Ebidensya ng ano? Ebidensya ng dalawang bagay na parang magkasalungat. Ang sukdulang pag-ibig at ang hindi matinag na katarungan ng Diyos. Pag-ibig at katarungan. Oo. At kasabay nito, patunay din ito na ang kanyang mga utos at batas ay may bigat at katotohanan. Para bang sinasabi ng Diyos sa buong universe, tingnan ninyo, ang mga patakaran ko ay hindi basta-basta. Seryoso ang mga ito. Okay. At ganun kaseryoso na handa kong pagbayaran ang pinakamatinding parusa para lang ipakita ang kahalagahan nito. Teka, kung ebidensya lang pala ang kailangan, bakit kailangan pa ng isang napakatinding sakripisyo, tulad ng sa krus? Hindi ba pwedeng magpakita na lang ng isang dambuhalang milagro para maniwala ang lahat? Dahil ayon sa sulatin, ang krus ay hindi lang para sa isang layunin. Ito ay parang isang pangyayari na maraming nagagawa ng sabay-sabay. Ah, Akala ng marami, ang layunin lang ng krus ay ang pagtubo sa kasalanan. Mahalaga yan, pero parte lang yan ng isang mas malaking picture. grabe! Akala ko, isa lang ang layunin ng krus, ang pagtubos sa kasalanan. Pero, sinasabi mo na parang isang Swiss Army knife pala ito ng plano ng Diyos. Ano-ano pa yung ibang functions nito? Okay, bukod sa pagiging katibayan ng pag-ibig at katarungan sa pamamagitan ng sakripisyo sa krus, doon formal na minana ng anak ang kanyang kapangyarihan at pamamahala. Ang krus ang koronasyon niya. Ang krus ang kanyang koronasyon. Pangalawa, ito ang nagbayad sa utang ng kasalanan na nag-alis ng hadlang sa pagitan ng Diyos at tao. Okay. At dahil naalis ang hadlang na yun, naging posible na para sa banal na espiritu na manahan sa mga mananampalataya. Mayroong isang chain reaction na nangyari. At ano ang epekto nung pagdating ng banal na espiritu? Dito na ba papasok yung practical na bahagi para sa mga tao? Eksakto. Ang pagdating ng espiritu na bunga ng sakripisyo sa krus ay nagbigay sa mga mananampalataya ng kakayahan na mapagtagumpayan ng kasalanan. At ang pagtatagumpay na iyon ay humahantong sa isang bagay na tinatawag na pagkabuhay na mag-uli at pagbabago. Resurrection and transformation? Oo.
So yung transformation ng mga tao, yun ang nagiging buhay na ebidensya? What's fascinating here is that, oo, ito ang ultimong patunay. Kapag ang isang tao, sa tulong ng Espiritu, ay nagawang talikuran ng kasalanan at mamuhay ng bago, ipinapakita nito sa buong sangkinapan na ang mga utos ng Diyos ay hindi imposibleng mga ideal. Na posible pala. Posible pala silang tuparin. Ang buhay ng mga mananampalataya ang nagiging Exhibit A na totoo at makatarungan ng sistema ng Diyos. So, what does this all mean? Kung i-connect nating lahat, mula sa paglikha, sa pagpasok ng anak sa creation, sa krus, sa pagbabago ng mga tao, ano ang endgame? What is the point of all this? Ano ang pinakalayunin ng napakakomplikado at napakasakit na planong ito? Itinuturo ng teksto ang isang konsepto na medyo mahihap unawain sa una, ang pagperpekto sa malayang kalooban ng mga nilalang. Paano ni perpekto ang free will? Akala ko ba the whole point of free will is may kalayaan kang magkamali? Kung perpekto na, hindi na ba yun free will? Ang ibig sabihin ng perpekto rito ay hindi yung wala ka ng pagpipilian. Ang ibig sabihin ay makakagawa ka na ng isang desisyon na base sa kumpleto at perpektong impormasyon. Okay. Isipin mo, bago ang krus, laging may puwang para sa duda. Pwedeng sabihin ng isang nilalang, mahal nga ba talaga tayo ng Diyos o makasarili lang siya? Makatarungan ba mga utos niya o masyadong mahirap? Eksakto. At ang krus ang sumagot sa lahat ng tanong na yun. Eksakto. Ang krus ay ang pinal na ebidensya. Ipinakita nito ang isang pag-ibig na handang magsakripisyo ng lahat at isang katarungan na sineseryoso ang sarili niyang mga batas. Ngayon, kapag nakita na ng isang nilalang, tao man or anghel, ang ebidensyang iyon, at nakita pa nila yung mga unang bunga, Yung mga taong nabago na. oo, wala nang basehan para magduda. So parang bumoboto ka sa isang eleksyon. Kung hindi mo masyadong kilala yung mga kandidato, hindi yan isang ganap na malayang pagpili. Tama. Pero kung alam mo na ang lahat-lahat tungkol sa kanila, ang buong track record, ang motibo, walang tinatago, yung boto mo, yun ang matatawag na isang perfected choice. Ganun ba? Ganun-ganun nga. Kapag wala ng duda sa kabutihan at katarungan ng Diyos, ang pagpili na sumunod at mahalin siya ay nagiging isang ganap, buo at perpektong malayang desisyon. At ayon sa sulatin, ito ang pinakapuso ng sakripisyo. Para maibigay ang kompletong impormasyong iyon, kinailangan ang pinakamatinding patunay. Kinailangang maranasan ng anak ang pinakamasakit na paghihiwalay sa ama doon sa krus para maipakita na ganito kaseryosa ang pag-ibig ko at ganito kaseryoso ang katarungan ko. Dito guguho ang karaniwang pagtingin natin sa krus. Kadalasan, iniisip natin na ito ay isang reaksyon. Nagkasala ang tao, kaya kailangan ng solusyon. Pero ayon sa sulating ito, mali. Mali. Ang sinasabi rito at ito ang pinaka-nakakagulat, ang krus ay hindi plan B. Wow! Ito pala ang plano A, ang orihinal na disenyo bago pa man likhain ang unang atomo, bago pa man magsimula ang taglikha na pagpasyahanan ng Diyos na ang paraan para gawing perpekto ang malayang kalooban ng kanyang mga nilikha ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Ang pag-ibig sa mismong disenyo nito ay kailangang maipakita sa gitna ng hapis. Grabe! So, kung lalagumin natin, ang buong kasaysayan ng universe, ayon sa pananaw na ito, ay isang dambuhalang entablado. Itinayo ito para sa isang plano na ang layunin ay gawing perpekto ang malayang kalooban ng lahat ng nilalang. Oo, At ang paraan para mangyari yon ay sa pamamagitan ng isang hindi matutulal ang pagpapakita ng pag-ibig at katarungan. Isang pagpapakita na nangangailangan ng sakripisyo ng anak na binalangkas bago pa man magsimula ang panahon. nasaksihan natin ang isang kumpletong siklo. Nagsimula sa ugnayan ng ama at anak. Dahil sa pag-ibig, ang anak ay pumasok sa creation. Dahil sa pag-ibig, dumaan siya sa krus para patunayan ang pag-ibig at katarungan ng ama. At ang ultimong layunin ay ang ibalik ang lahat ng ito, isang perpektong sangnilikha na may mga nilalang na may perpektong malayang kalooban, pabalik sa ama, para ang Diyos ay maging lahat sa lahat.
Isang cycle ng pag-ibig, sakripisyo, at pagpapanumbalik. At para sa'yo, narito ang isang huling kaisipan na maaari mong pag-isipan. Kung ang buong layunin ng espasyo at panahon, ayon sa tekstong ito, ay upang ipakita ang isang pag-ibig na nangangailangan ng ganitong antas ng sakripisyo, paano nito binabago ang iyong pananaw sa halaga at kahulugan ng iyong sariling malayang kalooban sa loob ng sangnilikhaan?